This has been a very busy day for me at ang daming trabaho at kanina po good news naman po para po sa aming mga ahente na darating naman na po yung pinakahihintay daw namin. So, bago man lang mag-rapture, no? kung talaga September 2020, at least nakapag-enjoy, di ba? No, seriously speaking, alam ba ninyo sa gitna ng pagiging busy ko kanina, talagang hindi nawala yung mga nakausap ko tungkol sa Panginoon pa rin, no? Nakapag-usap. Meron pong nagbanggit kanina, bali magtsuhin. At sabi nga po nila na ang stand namin sa rapture, dati no one knows, sabi niya. Pero kasi, sabi niya ganon, yung mga numbers, kung i-figure out mo, sabi niya sa akin, nakinig ako sa kanila eh. Kung i-figure out mo, talagang sapul kanya, talagang sapat na sapat, talagang swak na swak. Yung numero lahat, plus, minus, plus, diba? I-add mo lahat, talagang yung sum up talaga doon sa year 2025 hanggang 2032. Iba kasi ngayon, sabi niya. Kaya dati raw no one knows, ang paniwala nila, gawa nga daw ng nakikita namin dati yung mga predictions, sabi niya yung mga hula, no, ng mga prophecies. Mas maganda tawagin natin prophecies yon. Mga prophecies ay hindi naman daw ganoon katugma-tugma. Pero ngayon daw talagang inaral nila tugma-tugma. Well, ano naman po ang magiging stand natin dito? Kasi ako po talaga, inaral ko po talaga yung paniniwala ng September 23, 2025. Yung numbers po talaga swak eh. Pero doon pa rin po talaga ako, no one knows kung kailan. Di po ba? Kasi mas safe na po yun. At least every day, daily, we are expecting the Lord to come back. We are very excited for Jesus to come back, to return to get His church, His bride. Tayo po yun. Tayo po mga mananampalataya, ang meron pong ganitong ka-eager. Alam niyo, natutuwa po ako ha. Despite na nagkakagulo, minsan nag-aaway-away tungkol sa mga wala nakakaalam. Hindi September 20 talaga. Minsan talagang dito po sa internet, naggaganyanan po sila. Pero ako natutuwa po ako sa aking puso. Alam niyo po kung bakit. You may find it strange, pero ikinatutuwa ko po yon. Kasi ang body of Christ ngayon, very active na mag-speak ng kanilang faith. And I'm really very happy for that. Kaysa naman puro worldly ang mga nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, kaysa puro mga kung ano-ano mga walang katuturan na mga bagay. At least they are talking about the return of Jesus, which is for me much more important. Because you know what? Many Christian denominations, many Christian churches, especially the last decade, puro event. Puro, alam nyo, parang show na eh. Parang yung mga panglinggong show na ang dating eh. Parang hindi na church, parang hindi na parang concert na parang worldly concert. I mean, something like, you know what, the last decade din po, we're being invited sa ganitong event, ginawa sa isang parang bar, yung gawain daw ng church. Hindi ko kinaya, lumayas ako. No, this is not accurate. For me. Sabi mo nang matitiso rin ako, pero ayaw ko talaga. No, it's not glorifying Jesus. They're glorifying themselves. That's what I observe. Kaya ngayon, tuwan-tuwa po ako. The believers are very active on professing whatever they believe regarding the rapture. And I am really very happy for that. All believers sumisigaw ngayon. Alam nyo, ito pong stand ko, my stand is, mangyari man kay hindi sa September 23 ang rapture, pwede po itong mas mapaaga. O pwedeng mangyari pagkatapos ng September 23. O pwedeng mangyari din ng September 23. Who knows? Kaya nga no one knows eh. Sana man lang tayo mga Kristyano, lagi nating tatandaan, nandito tayo, hindi para masyado nating i-magnify ang prophecy. Let's magnify the gospel. Because tulad niyan, you already believe pala malapit na palang dumating ang Lord. And then, how about your unsaved loved ones? Did they know Jesus already? I don't think so. Kasi po, pastor, nagmamatigas ang puso eh. Alam niyo, ganyan din po ang dahilan ko po dati. Alam niyo, for me, ako po ay talagang nalungkot.
Konting kwento. I think already I did, ang tawag niya, tell this story. Pero matagal na, ilang vlogs ang nakaraan na. May mga kamag-anak po kaming mga bilyonaryo. I'm not going to sasabihin ko anong mga pangalan nila. Bilyonaryo sila dito sa Manila. Hindi lang po bilyonaryo. At yung isang pinsan po namin, ay, sa bagay, very common po ang kanyang pangalan. Kaya sasabihin ko po ito ng pangalan niya, si Ate Joy. Bilyonaryo sa Amerika. May mga sinasabing pamilya. Okay? Pero ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. These people, mga kamag-anak po namin, I don't think na sila po ay merong ganong desire to know the Lord. I was being invited once doon sa kanilang bahay at I attempted to, anong tawag dito? To share the good news, the gospel. Then, mag-turn out na parang pinagtawanan pa po ako. And then, something like parang, oops, di ba? Nakakalungkot naman po. Yun, nasabi ko po talaga, yun ang status po nila. Siguro kung hindi man siya bilyonaryo sa Amerika, pagdating daw dito bilyonaryo, yun ang sabi ng isang auntie ko. So, wala naman akong pakalan sa finances sila. Pero alam nyo, nung naborn again po kasi ako, hindi na ako yung tipo ng tao na naa-attract pa sa, uy, bilyonaryo siya, uy, zilyonaryo siya. Wala akong pakialam. I don't care. Bakit? Yung pagiging bilyonaryo niya, madadala ba ako sa langit niyan? Paki ko. Ang importante sa akin, masyaran ko siya ng gospel kahit sino pa siya. Kay bilyonaryo siya, kay gusgusin siya, kay busabo siya, kay basahan siya, hampas lupa siya, share ko ang good news sa kanya. Jesus is coming soon. Hello. Pero alam niyo po ba, nakita ko po sa lahat ng ito, parang yung atmosphere of Jesus second coming o yung rapture, anytime nalalapit na pong talaga. Hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo ngayon ko magsalita, pero makakatuntun pa tayo ng susunod na dekada. Ang declaration ko na po, wala nang mamamatay sa atin. All Christians, you know what? We're going to see the return of Jesus to get us sa rapture. Wala nang mamamatay sa atin. No sickness, already Lord, dahil we will meet you face to face soon. Kaya ang rapture po is an imminent event. Stand ko pa rin po yan. Okay? So, that's the safest view. Alam niyo kung bakit po safest view yung imminent? Dahil yung imminent ng rapture, kapag ka nagsasabi ka kasi ng petsa o ng date, dadami yung mga scoffers. Halimbawa, tulad nung, nakita niyo po yung nakalagay doon sa 2 Peter. They were scoffers. Sabi nila, where is the promise of the Lord's return? Up to now, all things are still the same and He hasn't been come yet. Okay? O anong ginagawa ng mga scoffers na yan? Iniinsulto yung mga Kristiyano. Kasi ngayon, ang problema is this. Kapag ka nagbanggit tayo ng petsa o ng date, hindi natupad yun, hindi i-scoff tayo. Ibig sabihin ng i-scoff, tutuyain tayo. Kita niyo yan? Lalo silang mawawalan ng gana sa Christianity and they will make more fun about Christianity and ayoko po yung ganyan, nasasaktan ako. Hindi ka tawa-tawa ang Christianity. Christianity is the truth. Christianity is Jesus Christ. Ayaw ko pong pinagtatawanan ng pananampalataya ko. Ayaw ko pinagpapatawanan ng pananampalataya natin. That's the only passage to heaven. Jesus Christ. Then we're making fun of it. Sila rin, pupunta silang impyerno. Nandun na po ako, pero ayaw ko pa rin pinagtatawanan ng pananampalataya natin. We need to promote Jesus. Jesus alone saves. Kung walang Kristo, impyerno ang punta. Huwag na tayong parang, anong tawag dito, nagkokompromiso. Maraming Kristiyanong nagko-compromise. Ayaw pag-usapan ng impyerno, ayaw pag-usapan ng hell, pag mayayaman ng kaharap. Why? Baka raw hindi magbigay ng ganito, ganyan. I don't care. As long as sinabi ko ang truth. Sabi nga ni Pablo, Acts 20:24, wala akong ibang hangarin kundi maipangaral ang gospel of Jesus Christ. Anong kwenta ng aking buhay kung hindi ko ito mapapangaral?
Sabi ni Pablo, si Pablo po yan, the greatest apostle. Ang pinakadakilang apostol sa lahat, si Pablo ang nagsabi niyan. Siya ang pinakadakilang apostol. Tignan po ninyo yung New Testament. Halos more than half ng New Testament sulat ni Paul, pinasulat ni Jesus kay Paul. He's the greatest among all apostles, although wala po siya sa original 12 ni Jesus Christ. But, according to scholars, Bible scholars na malalim, si Apostol Pablo ang pinakadakilang apostol sa lahat. Walang tatalo. Not even Peter. Hindi ko pinagkukumpit, according to scholars po yan. Kaya sabi ni Paul, bilang pinakadakilang apostol, walang kwenta sa akin ang aking buhay kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako ngayon, ganyan din dapat tayo mag-isip, mga Kristyano. Wala tayong pakialam kung sino masagasaan. Ipangaral mo. Lalo na ngayon, malapit na mag-rapture, ipangaral mo si Jesus Christ. Malay mo, totoo nga, mag-September 23. Malay mo, maliban lang ng konti, yun na. Malay mo, pero imminent pa rin paniwala ko. Okay? So, mahaba na tayo. God bless.